Yung ipanawagan mo, sugurin, yung Forbes Park, nako, napakadelikado ho nun, mga kababayan. Eto pa ho, oh. Yan, di ba? Yung umaga, as in, wala talaga. Sabi nga ng Philippine Star, oh, member of the Makati PNP SWAT and other police security unit stand guard at the Buendia Gate of Forbes Park in Makati on Sunday afternoon as part of the heightened police presence ahead an anti-Marcos demonstration. At eto pa ho, mga kababayan, ang sinasabi nila Kiko Barsaga yung mga kapulisan daw po ay hinaharang sila para bantayan po o para bigyan ng depensa yung mga magnanakaw. Ibig nyo bang sabihin lahat ng nakatira dyan sa loob ng Forbes Park ay magnanakaw, Kiko Barsaga? Mabigat na paratang yan, boss. No? Ano kapag taga Forbes Park yan, magnanakaw yan, contractor yan. Ganon ang gusto mong isipin ng mamamayang Pilipino? Diba? Taga saan ka? Forbes Park. Naku, ibig sabihin, nagnanakaw ka sa pera ng bayan. Ganon ang gusto mong isipin ng mamamayang Pilipino? Kaya ho ako talaga, ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan, merong papalag at merong papalag. Baka nga buong Forbes Park maghain ng kaso kinabukasan yan Diba? Although, wala pong pumunta, kakaunti lang, 200. Yun po bang 200 ang pagbabasihan nyo, mga boss Chipamo, sir, na para bumaba ang Pangulo? Tingin ko hindi. Ilan po ang mamamayang Pilipino? 119 million ho tayo, mga kababayan. Kulang na lang po is maging 120 million po. Konting-konti na lang po, 120 million na tayo. Sabi ni Odi Lenon, yung interview niya sa media kanina sa gate ng Forbes Park, pwede nang sampahan ng sedisyon. I-type mo nga yung sinabi dyan, Sir Odi Lenon, kasi wala ako nun yung mismong sinabi niya. I-type mo, tapos babasahin ko, ha? Mga negosyante, mayayaman ang nakatira dyan. Totoo. Diba? Na-fake news pa ako ni White Tiger. Sabi ni White Tiger, tingin ko wala pa yatang 200 yung pumunta dyan. Biruin niyo ho yun. Tsaka yung pausog-usog, kaya umabot ng alas 11, nag-aantay sila, nag-aabang sila nung mga taong pupunta. Diba, Sir Miko Boys? Shout out sa iyo. Sabi ni Elsa Ramos, Mark, yung mga nag-rally, nanghingi sila ng perang tulong daw sa mga nagra-rally. Ano yun? Ibig sabihin, uso pa din yung ginagawa ng ibang mga DDS dati na nagpapa-EDSA-EDSA. Tapos ang pakay, ang layunin is mag-solicit. Kasi sila ho, nag-aaway-aaway dyan Nakikita nyo ho, nung September 21, mga kababayan, ang sigaw ng mamamayang Pilipino is laban itong itong rally na ito ay laban sa korupsyon. Ganon. At madiin po nilang sinasabi na wala ditong sisigaw ng BBM resign. Kapag kami sumigaw dito ng bring him home, kakaltukan namin. Mariin pong sinasabi yun nung rally nung Setyembre 21, mga kababayan. So ngayon, mga bossing, sumama yung taong bayan kasi hindi pagpapababa kay Pangulong Bongbong Marcos yung layunin at yung pakay. Di ba? Kasi nakikita ng bayang Pilipinas mga bossing na si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsimula na hagilapin, alamin yung mga kontraktor, yung mga congressman, mga senador, kumbaga sanga-sanga na ho yan para ho masugpo ang korupsyon sa bayan. Tapos papababain mo. So hindi yun yung pakay nung September 21. Dagsa po ang mamamayang Pilipino na sumama. Hinaluan naman po ng mga DDS, mga boss Chipamo, sir. Nakihalo sila, nakisama sila para magmuka na na rally nila yon. Mahilig ho sila dyan. Di ba yung kila Atty. Vic Rodriguez nga ho, yung sa New York, nakisali sila doon sa Independence Day na ginaganap po na parada, isiningit nila, isinali nila yung maisog-maisog nila. Tapos pinagmumuka na ganun kadami ang sumama sa maisog nila.
ang katotohanan, sila lang yung nakisali at sila lang yung nakiisingit doon sa maisog ho. Diba? Oh, mahilig sila sa mga ganyan mga kababayan. Ngayon, yung September 21, sinamahan ng maraming Pilipino yan. Kasi nga, ang focus is para sa mga corrupt na politiko. Ngayon, eto, ano sigaw ni Kiko Barsaga? Dito ho, mga kababayan, sa paglusob, pagpasok, sa pilitan pong pagpasok, dyan sa Forbes Park, ano po ang sigaw niya? Di ba Marcos resign? Marcos resign, di ba? Nakita niyo ho yung pagkakaiba. Yung Marcos resign na ang ipinapangalandakan nila, ang isinisigaw nila. Ilan po ang pumunta? 200? Kasi alam ng Pilipino na hindi dapat suportahan yung Marcos resign nila. Bakit ho? Kasi alam ng mamamayang Pilipino na si Pangulo ang talagang nag-umpisa para makita, malaman nating mga Pilipino na nagbabayad ng buwis na ano po, na may korupsyong malala sa Pilipinas. Diba? Wala, sumama. Alas 11 na oh, usog na sila ng usog nung oras. Hanggang ngayon ho, wala pa din. 200, di ba? Oh, sabi ni Sir Odile noon, gusto niya maging katulad tayo ng Nepal at pabagsakin ang gobyerno. Ano gusto nila? Sunugin din no? Yung Forbes Park? Diba? Ganyan din ba? Ano, magla-lighter-lighter din kayo? Naku kung ganun, ay delikado kayo sa mga nakatira dyan sa Forbes Park. Hindi hahayaan at hindi palalampasin yan. Bakit to? Dahil ano, sa tuwing ano na lang, sa tuwing magkakaroon ng rally, guguluhin yung simpleng pamumuhay nila. Mayayaman, yes, mayayaman no. Pero simple at tahimik lang sila doon sa loob. No, tapos biglang eto, may isang congressman na magmamyaw-myaw-myaw, nasisigaw, nasugurin yung loob ng Forbes Park. Papasukin yung Forbes Park. Oh. Siyempre ho, yung mga susunod na mga henerasyon na titira dyan, if ever, di ba? Yung mga bibili ng bahay, if ever, eh sasabihin nila, naku, hindi na ako pupunta, hindi na ako bibili doon. Kasi ano, yung mga nagrarally dahil doon sa congressman, eh lagi nang nagrarally, magiging magulo, hindi safe doon sa loob ng Forbes Park tumira kasi pinunterya na ng mga realista sa kagagawan ni Kiko Barsaga. Oh, mahihirapang ibenta ngayon yung mga bahay at lupa nila dyan. Diba? Kaya talagang ako naniniwala pag gising nating lahat sa umaga, mga boss chief sir, eh may naghahain na ng kaso dito kay Barsaga at yung panawagan ng kanyang nanay na wag na lang patulan. Tingin ko hindi uubra yun. Doon sa mga ano, doon sa mga nakatira at doon sa Forbes Park. Kasi siguridad na po nila ang nakataya dyan eh. Oh. Siguridad na po nila ang nakataya dyan eh. Kaya dapat kasuhan ang pusang gala. Biruin nyo, umabot siya sa ganito. At hindi niya ba alam na posible siyang makasuhan dyan sa mga sinasabi niya? Anyway, mga bossing, eto pa ho. Alisin ko yan ha. Eto pa. May isa pa siyang panawagan eh, di ba? Meron pa siyang isang pakalat na fake news, mga bossing, tingin ko. Yes. Bakit? Mukhang hindi at mukhang malabo naman humangyari ito eh. Mayang konti lang magkakahulihan na dyan. Walang permit. Oh, yung permit nila expired na. Ganun. Ito, isa pang sinisigaw ni Barsaga. Marcos resign daw. Marcos resign. Oh, Marcos resign naman ang sinisigaw niya. Pero si Marcos daw ho, na ating presidente ngayon, ay magdedeklara ng martial law bukas ng umaga o ngayong araw ho, mga bossing. Ngayon, ang tanong dito, gaano katotoo itong sinasabi ni Kiko Barsaga? O baka mga ebas-ebas lang ho. Di ba? Marcos will have no choice but to declare martial law tomorrow. Prepare accordingly.
Ang nakikita ko ho dito kung sakali na magdeklara nga naman talaga ang Pangulong Bongbong Marcos ng martial law, baka ho kagustuhan pa ng mga Pilipino yan eh. Baka po maging masaya pa ang mga Pilipino dyan, mga bossing eh. Bakit to? Eh kasi eto nakikita yung mga galawan, nakikita yung mga kilusan nila na puro po panggugulo lang sa ating bayan. Sabi ni Zoe, yung nanay ni Barsaga may pagka-inutil din yata eh. Huwag patulan eh paano kung napasok nila at tinaranta ang mga nakatira doon sa Forbes Park. Totoo. Tapos ano, pag nakulong eh sisigaw din. Nako, ginigipit kami. Tapos ang pagmumukain nila na ang magkakaso sa kanila eh si Pangulong Bongbong Marcos. Yan na naman ang palalabasin nila. Di ba? Yan na naman ang palalabasin nila. Pagka nagkaso po ang Forbes Park dito kay Kiko Barsaga, mga kababayan, sasabihin nila, nako, inudyo ka ni Marcos Sr. Ni Marcos Jr. Nako, ayan, pinakasuhan, inutusan ni Marcos Jr. yung mga taga Forbes Park para kasuhan ako. Pero meow-meow lang, ganun. Ganun na naman sasabihin niya. Sisi na naman po sa presidente natin, mga kababayan. Ganyan, di ba? Eto, gaano katotoo yung magdedeklara? Baka mamaya, Kiko, umabot ng alas 11:59 ng gabi bukas at 13 ng Oktubre. Wala kaming marinig na nagdeklara ng martial law si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi madami ho din sa mga kababayan natin yung nag-aantay po na magdeklara na ng martial law ang Pangulo. Bakit? Naguguluhan na po sila dito sa mga kampo ng mga Duterte. Naguguluhan na po ang mga kababayan natin doon sa mga walang sawa na puro rally, linggo-linggo may rally. Wala naman po nangyayari. Paulit-ulit lang naman po na ganun at ganun lang din ho, mga kababayan. Biruin mo, sino-sino ang nakikita mo sa rally? Sila Jimmy Bondok, paulit-ulit, ganun. Yung mga DDS. Ito, meron silang bayani sa pangalan ni Kiko Barsaga. Di ba? Tinatangkilik nila kahit may malasapak sa utak. Martial law naman daw po. Ewan ko ba sa mga DDS? Mga DDS, ito pag ito sumablay pa din at yung sinasabi ni Kiko Barsaga sa kanyang post na merong martial law na pagdedeklara si Pangulong Bongbong Marcos, pag sumablay pa din yan, mag-isip-isip na kayo. Baka puro ganyan na lang, puro sabi, puro salita, pero ang katotohanan, wala. Ginogoyo lang kayo, dinedenggoy lang kayo, inuuto lang kayo. Sobra na yung pagiging uto-uto ninyo. Biruin nyo, simulat sa pulo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, nang nasa Pilipinas pa siya, nung sumigaw ng bangag, walang mga naipakitang ebidensya, hanggang sa vice-presidente, hanggang sa lahat ng mga DDS, puro lahat, pati kila Maharlika, pati yung USB nga di ba? May pinagyayabang sa inyo na USB? Nasaan na yung USB na yun? Amoy puke na. May sorry, nakalimutan ko, wala na pala. Tinanggal na natin yung channel natin na may bawal yung mga ganong salita. 'Di ba? Palagay ko, eto mga kababayan, gawa-gawa na naman ito. Wala na naman ito. Sabi ni Zoe, si Chavit, mukhang nagpunta sa isang relihiyon at nakipag-usap yata. Parang kumakalat yung picture ni Manong Chavit. Isa pa yan. Isa pa yan. Dapat niya sinama ni Kiko Barsaga si Chavit Di ba? Kasi mga kababayan, may nakarating sa atin na itong October 12 na ito, na rally, nagkaroon ng meeting yan doon sa Santa Mesa, alas 8 ng gabi. Kaya lang, mukhang hindi kasama si Chavit Singson. Kaya walang hatak. Walang bus ni Chavit Singson na nakita tayo doon sa Forbes Park. Kung sinabihan mo, sinali mo si Chavit Singson diyan sa meeting ninyo, diyan sa Santa Mesa, di at least may makikita tayong mga ilang mga bus ni Chavit Singson. Tapos
At least may mga makikita tayo na mga realista din. Masasamahan kayo. Masasamahan sila. Di ba? Gagawa sila ng paraan, sabi ni Sir Joel, para mahinto ang investigasyon kasi malapit na mabunyag ang mga katotohanan, mga kurakot sa bansa. Yun din ang iniisip ko dyan eh. Pinoprotektahan nila yung mga magnanakaw talaga. Oo. Bakit gusto nilang mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos? Dahil ho, mga kababayan, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tuloy-tuloy lang po ang investigasyon doon sa mga iniidolo nilang mga politiko. Hindi po titigilan. Hindi ho titigilan. Sa panahon lang po ng administrasyon na ito. Ayan o, naiimbestigahan sila Chavit, naiimbestigahan itong mga bilyar. Diba? O mamaya, susunod nating topic muna. Para relax muna tayo kay Kiko Barsaga. Puntahan natin si Mark Villar pagkatapos nitong topic na ito.